Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang aklat nating pinag-aaralan ay ang aklat ng Apokalipsis at nasa kabanatang 2 tayo mula sa talatang 8 hanggang 11 ang ating pag-aaralan ngayong gabi sa tulong ng Panginoon. At yan ay tungkol sa Iglesia sa Smyrna. No, nakaraang linggo ang ating pinag-aralan yung unang iglesia, ang iglesia sa Efeso. At ngayon ay ang iglesia sa Smyrna ang ating pag-aaralan mga kapatid. Tayo muna po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Ama, muli po kaming tumatawag sa inyo upang patnubayan mo kami sa aming pag-aaral ngayong oras na ito sa iyong mga salita. Ikaw po ang aming inaasahang magbigay ng kaliwanagan at kapangyarihan sa iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, babasahin ko muna ang ating lesson, Revelation chapter 2, verse 8 to 11, Sabi dito, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Talatang 9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, tatapot ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit na tiisin. Narito malapit na ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguhan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Matapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may mga pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Iyon ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Ang iglesia sa Smyrna ay ang isang iglesia na dumanas ng katakot-takot na kahirapan, pagsubok, kahirapan hanggang sa kamatayan ng marami sa kanila. Kaya yung isang manunulat ng aklat na Kristiyano, ang kanyang paliwanag dito ay sapagkat ang salitang Smyrna, ang kung sasabihin ay mir, at yun daw mirang yan ay isang bunga na kung dikdikin yon, yung parang luya, kung dikdikin mo, ang kanyang katas ay mapait, subalit mabango. Kung didikdikin mo, ang katas niya ay mapait, subalit mabango. At yan ang kanyang binigyang halimbawa sa katotohanan ng nangyari sa iglesia sa Smyrna. Sapagkat naghirap sila ng katakot-takot na kahirapan dahil sa kanilang patotoo sa ating Panginoong Hesus, sa kanilang pangangaral sa ating Panginoong Hesus, sa kanilang paninindigan sa katotohanan na galing sa katuruan ng ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit sila'y inusig ni Satanas. Subalit,
ang pag-uusig na yan ay hindi nagtagumpay si Satanas sapagkat lalong nakilala niya na sila'y nanindigan, sila'y hindi natakot sa kamatayan dahil sa kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil alam nila ang kamatayan ay hindi maaring adlangan ang buhay ng isang Kristiyano. Dahil sila'y tumitingin sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan. Ang mahalaga sa kanila, ang patotoo nila sa ating Panginoon. Ang kanilang pangangaral sa katotohanan ang mahalaga sa kanila. Kaya dito lamang sa first verse sabi niya, sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Sino yung mensahero dito? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli ang ating Panginoon Jesus, the first and the last, na namatay at muling nabuhay. Tingnan niyo yung word lamang ng message, the description of the messenger. Ang ating Panginoon, He died, naghirap siya ng katakot-takot na kahirapan sa krus ng Kalbaryo. Subalit nabuhay siya sa ikatlong araw pagkatapos na siya inilibing. Na nagpapahiwatig na merong buhay dahil sa ginawa niya sa cross merong buhay pagkatapos ng kamatayan. At yan ang dahilan kung bakit nanindigan sila hanggang sa kamatayan, sapagkat alam nila na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, at yan ang buhay na walang hanggan. Mahalaga sa kanila ang kanilang paninindigan sapagkat yan ay nagbibigay kagalakan at kasiyahan sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga yung mira, didikdikin mo, mapait ang lasa ng katas niya, subalit mabango. Sa gitna ng kahirapan nila, ay mabango sila. Sa gitna ng kahirapan nila, ay mayaman sila sa paningin ng Panginoon. At yan ang iglesia sa Smyrna. Hindi ko alam sa mga makabagong iglesia sa panahon natin, o minsan hindi man nila alam ang kahulugan ng pag-uusig persecutions. Hindi nila alam. Sila ay palaging masaya. Wala silang pag-uusig sapagkat hindi inaalay ang buhay nila kay Kristo. Hindi inaalay ang kanilang panahon kay Kristo. Maraming bagay na pinagtutugunan nila ng pansin dito sa sanlibutan. Puro kasayaan, walang tunay na kagalakan. Sapagkat hindi ang Panginoong Hesus ang kanilang pinaglilingkuran. Kaya hindi na alam ang tunay na kahulugan ng pag-uusig. At pansinan natin, sabi ng Panginoon, nalalaman ko. Anong nalalaman niya? Verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Nalalaman ko ang gawa bunga ng inyong pananampalataya. Yan ang gusto niya sabihin. Sapagkat ang pananampalataya ay ipinakilala nila sa pamamagitan ng kanilang kabanalan, sa pamamagitan ng gawa nila, sa pamamagitan ng pagtitiis nila, sa pamamagitan ng pangangaral nila sa salita ng Diyos sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesus. At yan na ayaw-ayaw ng Diablo yan na ipangaral mo si Kristo. Sapagkat ang pag-uusig ay mag-uumpisa sa buhay Kristiyano kapag siya'y umayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang at kinakausap niya ang iba't ibang tao sa buhay niya araw-araw. Doon nagagalit si Satanas sapagkat ayaw niyang ikalat natin ang katotohanan. Ayaw niyang maraming taong maliligtas sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Kaya persecution
ay mag-uumpisa. Kaya sabi ko, ang modern church ngayon, hindi man nila alam ang persecution. Karamihan. Although merong mga tunay na iglesia, lalong-lalo na sa Middle East, na dumadanas ng kahirapan, pinagpapatay din sila dahil sa kanilang paninindigan, sa kanilang pananampalataya. Ito sa panahon natin ay hindi nabamahala si Satanas sa atin, sapagkat alam naman niya na hindi tayo nagagamit ng Panginoon upang ikalat ang kanyang salita sa sanglibutan ito. And so sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Yung pagpapagal nila sa gawain, yung pagtitiis nila sa mga pag-uusig, at hindi mo matiis. Sabi niya, at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila, sabi nito, no? Nalalaman ko, sabi sa verse 9, ang iyong kapigatian at ang iyong kadukahan. No? Sila ay dukha, subalit mayaman sa Panginoon. They are poor in this world, but they are rich in God. In what way are they rich in God? Dahil ang kanilang buhay, ang kanilang unang plano sa buhay nila ay walang iba kundi kung sila makapaglingkod ng tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Walang bagay na makakahadlang sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukaan, datapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila ay mga Udyo, at hindi sila niyaon, kundi ay sila'y sinagoga ni Satanas. So, kuminsan during the Christian era, especially during the Roman Empire, the age of the Roman Empire, minsan yung mga Hudyo who believes in the Old Testament, bagamat pinabasa nila ang Bible, subalit walang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay sila rin ang nagsisilbing hadlang o isa rin silang nagiging parte ng pag-uusig sa mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Karamihan sa mga Hudyo, up to now, they don't believe in Jesus Christ, and sometimes sila ang nagiging adlang sa buhay Kristiyano. Subalit, alam natin yan sapagkat alam natin ang kanyang salita. Alam natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang salita. Kaya binibigyan niya tayong malalim na pangunawa sa mga maling turo, sa mga maling mga taong nagpapahayag ng pananampalataya subalit hindi sila tunay. Yan ay binigyan tayong pangunawa ng Diyos upang maunawaan natin ito at upang tayo umalis o huwag tayo matanghay sa kanilang mga katuruan. Sabi niya sa verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit. Sabi niya, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit na tiisin. Yan. Ano ba yung mga kahirapan nila? Kaya sabi ko sa inyo, yung Smyrna ay larawan ng iglesia sa panahon ng kadiliman, the Dark Ages, sa panahon ng Roman Empire, kung saan ang mga Kristiyano ay pinag-uusig at pinapatay. History tells us na ang karamihan sa mga mananampalataya ng panahong yan ay pinakakain sa mga halimaw, sa mga lion. Sila ay sinusunog. They are being burned at stake. Sila ay pinapatay kung ano-anong kaparusahan na ginagawa sa kanila noong panahon yon.
Yun ang pinaka malungkot na parte ng iglesia pagkatapos ng iglesia sa Efeso. Kaya sabi niya, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit na tiisin. Yun. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Narito malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkaroon kayo ng kapigatian 10 araw. No? Huwag kayong matakot sapagkat ang dyablo ay napakatindi ng kaniyang pag-uusig sa inyo at kayo'y bibilanggo. Maaring sa bilangguan, maraming namatay sa kanila kagaya ni Apostol Pablo, nabilanggo rin siya during the time of the Roman Empire. At namatay siya, yun ang last life niya doon ayon sa 2 Timothy chapter 4 na sinasabi niya. Siya ay ikinulong sa isang piitan na malapit sa ilog doon sa ilalim ng isang tulay doon sa Rome, according sa history. At sabi niya, magtiis ka. Magkakaroon kayo ng kapigatian 10 araw. Yan. Ano yung 10 days? Parang maikli lang, 10 araw. Ayon sa kasaysayan ng Roma at ayon sa pagsaliksik ng mga Bible expositors, itong 10 days na ito ay yung 10 panahon na ang namumuno sa Roma ay mga emperador. 10 period, 10 emperors mula kay Nero hanggang kay Diocletian. Ang persecution ng church. Napakatindi. Kung basahin natin ang kasaysayan, ang Bible during the time of the Roman Empire ay wala tayong gaanong makikita. Dahil pagkatapos ng Malakay, mayroong tinatawag na 400 silent years na walang revelation ng Panginoon. Doon ang history, ang kasaysayan ay mapapatunayan natin ang mga kahirapan ng mga Kristiyano sa panahon yan. In fact, sa mga sulat, like in Hebreo, kung basahin niyo yung chapter 11, makikita niyo ang sample ng mga taong persecuted, mga Christian sa panahon yan. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, sabi niya. Malapit nang tiisin ninyo. Narito, malapit na mga bagay na tiisin ninyo. Malapit na mga bagay na kahirapan sa inyo at tiisin ninyo. Narito malapit na ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yun ang sabi niya, no? Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So sabi niya sa English Bible, do not fear any of those things which you are about to suffer. Yun ang sabi niya, malapit na. Bagamat naghihirap sila, na meron pang higit na mahirap na dadaanan nila. Especially during the time of Nero onwards. Ay mababasa natin sa kasaysayan ng kanilang kahirapan. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death and I will give you the crown of life. Diba? Yung sa James chapter 1 verse 12, sabi niya, blessed is he, who endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Yon ang merong corona sa Bible. 5 crowns na nakahanda sa isang Kristiyano pagdating niya sa langit. And one of those crowns is the crown of life na ibibigay sa mga tao naghirap, nagbata ng
ng tukso, ng pagsubok, sometimes hanggang sa kamatayan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kamatayan ng laman, sapagkat ang mahalaga ay dapat kayong matakot sa kamatayan ng kaluluwa ninyo, ng iyong spirito, ng iyong spiritual death, sapagkat ang kamatayan sa physical ay pintuan lamang upang makita ninyo ang Panginoong Jesus. So, sabi niya, do not fear any of these things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yon. So, ang inaasahan nila ay yung putong ng buhay. Ang inaasahan nila ay makita nila ang Panginoon pagkatapos ng kamatayan. At ang maganda sa kanilang kamatayan ay bunga ng kanilang paninindigan sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa Book of Psalms, sinabi ni David, precious in the sight of the Lord is the death of his righteous. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. They look forward to that time. They face death. They face the terror of death because they look forward to the time that they will see the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Kung minsan binabasa natin ang Church of Smyrna, ay nahihiya tayo kung minsan sa Panginoon. Kapag nakita natin ang kanilang kahirapan dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya, ay nahihiya tayo sapagkat seemingly na yung faith natin nowadays is only superficial, masyadong paimbabaw, kaya hindi natin nararanasan ang tunay na kahirapan. Why? Because we give priority to many things in our lives today, so much so that the Lord is left behind. Hindi siya ang ulan talaga. Napakaraming ginagawa ni Satanas sapagkat kaibigan si Satanas na iglesia ngayon. Kaya hindi tayo nakakaranas ng persecution. And so, ano sabi niya? Ang sino mang may tenga ay makinig siya. Now, alam natin ito. Ito ang palagi sinasabi ng Panginoon pagkatapos ng kanyang message sa bawat churches. He who has an ear, let him hear. Gusto niya sabihin, magseryoso kayo. Sapagkat kung minsan naririnig ninyo ang tinig ng Diyos sa kanya mga salita. Subalit, hindi na nanatili sa puso ninyo ang salita ng Diyos dahil lumalabas din sa kabilang tenga dahil sa masyado nating consciousness sa pangangailangan ng ating physical body ngayon. So sabi niya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says into the churches. Tingnan niyo, ang Espiritu ng Diyos, ang ikatlong persona ng Diyos, ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. So, he who has an ear, let him hear what the Spirit says in the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Sino mang nagtagumpay dito ay hindi siya masasaktan ng ikalawang kamatayan. So, we will not. Ano yung second death? Ang second death ay hell. Kaya sa aming Kristiyano, basta tinanggap ko si Kristo, hindi na ako pupunta sa impyerno. Ligtas na ako. Tama yun. But how true sa buhay mo yon? Sinasabi dito na ang naninindigan sa kanyang pananampalataya. Ang kahirapan na hindi naging adlang sa kanyang paglilingkod kay Kristo is an evidence of our faith. Is an evidence too that we will not be hurt by the second death. Lahat ay ligtas. That is the Bible today. Accept, receive Christ, and we are saved. But what about the evidence of our salvation?
Tayo ba'y naglilingkod sa Panginoon? Tayo ba'y naghihirap sa Panginoon? Inuuna ba natin ang Panginoon? Yan ang meaning. Sabi niya, "He overcome shall not be hurt by the second death." Ito ang katunayan na tayo ligtas. Ito ang katunayan na hindi tayo hahantong sa impyerno. Hindi yung salita lamang ang bibig lang natin, tinanggap natin si Kristo. Anong katunayan sa buhay natin na tinanggap natin? Anong katunayan na hindi tayo pupunta sa ikalawang kamatayan sa impyerno? Kaya mahalaga na dapat nating unawaing mabuti ang messages ng Panginoon sa mga churches. Smyrna ay isang halimbawa ng iglesyang matapat sa Diyos. Isang halimbawa ng iglesia na hindi tinatwa, ikinaila ang Panginoon. Isang iglesyang ipinakilala nila na ang pananampalataya kay Kristo hindi lang salita. Ipinakilala nila yung pananampalataya kay Kristo hindi lang kagalakan, kasiyahan, enjoyment, kundi yung sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos. Anong sinabi niya sa Philippians, mga kapatid? Ang sinabi niya sa Philippians, chapter 1 ng Philippians, particularly verse 29 ng Philippians. Ano sabi niya? "For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake." That is this Christianity. Hindi lang tayo ay nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo, kundi tayo ay maghirap alang-alang sa Kanya. For it is, sabi niya, "For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him." Now the question, how much do we suffer for Christ today? Sa panahong masyadong sa panahong masyadong marami ang mga pakulo ng churches, puro kasayaan, puro fellowship. Hindi tayo humahayo sa labas upang ipangaral si Kristo. At kapag ikaw ay humayo sa labas at ipingaral si Kristo, binapasan mo. Bahagi tayo, yun ang yung word, kahit konti lang sa kanyang sufferings. We are partaking afflictions, sufferings para sa Panginoon. Kaya tandaan ninyo, mga kapatid, persecution is a sign that we are right with the Lord. Ang pag-uusig ay isang tanda na tayo ay lumalakad alinsunod sa kagustuhan ng Panginoon. So ito ang Smyrna, Church of Smyrna, mga kapatid. Basahin natin ang susunod na church na ating mababasa rin sa chapter 2 rin ng Revelation, verse 12, yung the Church of Pergamos, ang iglesia sa Pergamo. Let us read it at basahin natin at pag-aralan natin kung ano ang mga bagay na makukuha natin at maunawaan natin bilang Kristiyano sa iglesia sa Pergamos. So, tayo ay muling manalangin, mga kapatid. Dakila naming Ama, marami pong salamat. Sa gabi ito, muli kami ay nakapag-aral sa iyong salita. Bigyan mo pong kapangyarihan ito upang ito'y magsilbing apoy sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa iyo, at upang aming talikuran ang anumang bagay na nagiging hadlang sa init ng aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.